Magandang gabi uli. Magandang gabi uli. 91.5 FM radio station dito sa Dakbayan ng Dinagat Island. Magandang gabi uli sa libong taga-subaybay dito sa ating radio station. Batiin ko uli bilang pangbungad ang ating butihing gobernador, Sir Nelo Demery. At isa pang babatiin ko, Ma'am Melody Llamera Compansebo. Napakaganda mo pa pala sa picture. Kanina nagkausap tayo, saglit lang po. Pero sa ating pag-uusap, batid ko, napakabuti ang iyong puso. Hinihiling ko, nagabayan ka nawa ng puong may kapal at bigyan ka ng talino paano dalhin ang problema ng buong munisipyo. Sa Diyos po, nanggagaling ang lahat. Nakasalalay sa iyong balikat ang mga decision making ng buong munisipyo. So salamat din po uli sa ating pag-uusap ng kaunti. Hinihiling ko sa iyo na mabigyan ng certificate of appearance at mabigyan na rin ng endorsement. I-endorso mo na rin kami sa mga kapitan sa buong munisipyo ng iyong nasasakupan. At sa walang pag-ilinlangan, binigyan mo kami sa aming kahilingan. So isa itong napakalaking bahagi po na binigay mo sa aming ang iyong pagkilala. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pasasalamatan ko rin ang Pasig Group. Bago ko malimutan. Okay. Tiranggap tayo ng Mayor ng Pasig, si Mayor Vic Soto. Salamat po, Mayor, at naging malaya ang ating mga coordinator ngayon sa Pasig. Salamat po sa iyong pagkilala. Malaya na po kami dito sa buong Pasig. At marami pang ang Mayor na tumatanggap sa atin. Hindi ko na rin sila isa-isahin sa pagbati. Sa ibang mga gabi siguro, kailangan atin ding pahalagahan ang kanilang pagkilala sa ating association. Naintindihan nila ang banal na layunin natin at kinikilala nila ang karapatan ng taong bayan bilang mga NGO. Isa pong napakalaking karangalan po na kinikilala tayo ng ating mga local government units. Marami tayong mga radio siyempre bubuksan, no? Actually, di ko lang alam kung magsimula na ba ngayong gabi ang sa Surigao del Norte. Tingnan natin, no? Wala pa kaming malinaw na pinag-usapan kung kailan magsimula, pero magsimula na po. Gigisingin natin ang ating mga mayor dyan sa Surigao del Norte na kung maaari, magkapagsagawa tayo ng membership mapping. Naghanap lang naman tayo ng mga kapatiran nga mahango natin sa kahirapan. Marami tayong mga radio station na bubuksan. Actually, ang Tacurong City, akin na rin sa Sultan Kudarat ito. Tacurong City, Sultan Kudarat. Meron na rin tayong ikinasa doon nga pag-uusap. Maraming salamat po. Batiin ko nga pala ang grupo ng mga masigasig na grupo ng mga volunteer group. Nakabase ito sa sub-office nila sa Barangay Rahamuda, Tacurong City, Sultan Kudarat. Salamat sa mga taga-Sultan Kudarat sa pangunguna ng National Organizer, Ma'am Eileen Barcelona. Thank you, Ma'am Eileen, sa init ng iyong puso na ikinasamo para makatulong sa pagsulong at sa pagbalita ng ating advokasya sa mga Pilipino dyan sa lugar ng Sultan Kudarat. Batiin ko na rin ang nagiging chapter president, Sir Pilimon Malaga, at sa iyong buong team. Ito ay maraming salamat, Sir Pilimon. Dito naman sa Esperanza Sultan Kudarat Chapter, Diosdado Crispo at sa iyong buong team, maraming salamat. Sa South Cotabato Chapter naman, Jocelyn Pancho and team, maraming salamat, ma'am. Trabahuin natin ang buong area. Actually, marami kong mabatiin, no? Kasi actually itong Region 12, tinatrabaho ito ng ating mga coordinator. Ngayon, meron tayong bagong halal na coordinator na naging regional, si Director Sir Artim Yabis Rodrigo.
Salamat po, sir, no? Nakikita ko, maiksi lang ang ating pagsasama-sama, pero nakikita ko rin ang ihit ng iyong puso para matulungan yung ating advokasyang maisulong. Sa iyong mga limang provincial coordinator, hindi ko man siguro sila mapangalanan ngayon, hindi ko pa nakuha eh. Pero alam ko ang isa dito, si Ma'am Susan Arsenio. Ma'am Susan, thank you very much. At sa mga kasamahan mo mga provincial coordinator, sabi to sa akin ang pangalan nila ng ating mabati na rin dito sa ating sa area. May mga tao tayo na gumalaw ngayon sa Region 12. Bukas na lang siguro natin mababati ang lahat. Buksan natin ang puso ng mga Pilipino sa Region 12. Ang ating talakayan kahapon tungkol sa ating karapatan bilang NGO. Babanggitin ko ng kaunti ha. Kung tayo ay hinaras ng mga private places sa ating isinagawa na operation membership mapping, makikinig lahat mga coordinators. Kung sakali man nga kayo ay hinaras ng mga pulis at sinabihan kayong scammer, hindi pwede tayo na salita lamang, maganda kung makuhanan natin sila ng video. Isang napakatibay na ebidensya. Kung makuhaan natin sila ng video, ang kailangan natin, report lamang, gagawa kayo ng report. Anong oras nangyari? Anong lugar? Kailan? At kailangan makuha ninyo yung pangalan ng pulis. Ang kanyang pangalan, dalhin natin sa NAPOLCOM, National Police Commission. Itatanong natin doon kung tama ba ang paggamit niya sa kanyang kapangyarihan at ang paggamit tamang pagpapatupad sa batas. Kasi kung salita siya ng scammer kayo, tinanggalan kayo ng mga papel o binawian kayo ng mga dokumento, na wala pa naman siyang hinahawakan na katibayan na kayo talaga ay scammer na galing sa korte, kung tapos na yung proseso ng pag-imbestigan niya nga scammer sa'yo, kay tayo, saka na siya magkaroon ng karapatan nga hulihin kayo, pagsalitaan kayo. Kung wala, ang kaso niya maling pagpapatupad sa batas, misconduct, at magiging banta na rin siya ng panganib sa ating karapatan bilang mamamayan sa bansang ito, grave coercion. May tama po na pagpapatupad ang batas. Nangyari po kasi ito napakarami pong panahon, mga beses na nangyayari ito doon sa Bulacan. Kaya lamang hindi nakuha yung pangalan ng pulis. Sayang. Magsampol sana tayo. Kailangan, kung gawin nila ito sa inyo, kailangan may hawak na sila na resulta. Ulitin ko ha. Hanggat wala silang hawak na resulta na tayo ay scammer, ay hindi po maaari. Pwede natin silang balikan. Kung sakali man talagang may hinala silang scammer tayo, ay sumbong tayo. Kasuhan tayo, rebisahin tayo, saka na sila magkaroon ng karapatan na magsabing tayo ay scammer. Kaya alisto po mga coordinators. Kung wala naman silang hawak, then hindi po maaari, no? Meron tayong karapatan. Okay, no? So, gayon din sa mga local government units, mga mayor, mga gobernador, mga kapitan, lalo na sa mga kapitan. Maraming mga kapitan na hinaharas yung ating mga coordinator. Mga sir, mga kapitan, no? Hanggat wala kayong katibayan na kami ay scammer, nga galing papel, galing sa korte na kami ay scammer, wala kayong karapatan, ngahusgahan kami. Maaari kayong magsuri. Kung sakali man sa mga coordinators naman natin, pag may kapitan na gumagawa ng ganito sa inyo, lalo kung nasa private places tayo, ating karapatan ito. Pero kung kayo naman ay gumagamit ng mga barangay hall,
mga gymnasium, karapatan din ng mga local government units ang maghingi tayo ng permit. Kaya nga tayo magpapa-accredit para kilalanin nila tayo. Kung sakaling hindi nila tayo kilalanin, wala pong problema. Mag-house to house na lang tayo. Ayon sa ating karapatan nga ibinigay sa atin ng ating mga mambabatas at ng ating gobyerno. Kung sakaling may mga insidenteng ganito, kuhanan nyo ng video para meron tayong matibay na ebidensya. Diretso tayo sa piskal. Kung ang piskal naman ay hindi kumakampi sa atin, well, against people of the Philippines. Injustice po. Ayaw natin ang injustice. Tama po ba? Okay. So yun ang topic na iniiwanan ko sa inyo kahapon. Ang ating topic naman, dadalhin ko kayo sa usapin. Kasi ayon sa ating pangakong benepisyo sa mga Pilipino, ang Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated, pangakong benepisyo sa mga Pilipino ang dala ng ating programa. Ngayon, i-review ko ng kaunti. Sa ngayon, association lang tayo. Tayo ay magpursu sa isang corporation na ang korporasyon na ito pagmamay-ari ng 70% o 70 million Pilipinos. Yun ang target natin ha. Hindi ito drawing. Ito ay ayon sa mga pobre nga nais natin matutulungan ayon sa survey ng NIDA. Nasa ngayon, habang association pa lang tayo, ay kayo na po ay sigurado na magiging miyembro kayo sa ating itatayo nga korporasyon. Yun ang ating pangako sa inyo. Okay. Ngayon, paano kayo maka-avail? Paano kayo makasali bilang may-ari sa ating korporasyon at paano kayo magiging miyembro ng ating association? Ito yung ating talakayan. Nagkaroon tayo ng distribution ng ID card. Nagpapa-ID tayo bilang tools o kagamitan para mabuo ang ating association. At dito sa ID card system nga ating inilabas, ito yung paraan natin na mabilang natin ang ating mga miyembro sa pamamagitan ng numero. Ang ating mga ID nga inilabas, mayroong numero. Dito sa numero, malalaman natin kung ilan na ba tayo ngayon sa buong Pilipinas. Kayo ay bibigyan ko ng sample. Halimbawa, kasi meron tayong 17 regions. Meron ding 17 ka mga secret barcode. Bawat region may mga sikretong barcode. Example ko lang ito sa iyo. Itong sa atin dito sa National Capital Region, NCR, na ilalim sa aking pangangalaga. Ang ating ID, wala lang akong hawak na sample dito, ang ating ID, mayroong secret barcode nga RID. Randomized Identification Digital System. Nagsimula ito sa A, alphabetical. Ang ating alphabet, kung nagkakamali ako, mayroong 28 piraso. Ang A, RID A, ibig sabihin, RID-A, dash 7 zeros. Ibig sabihin, 1 million. Nagsimula tayo sa 1. Pag abot na yung 1 million, lilipat tayo sa RID-B. Pag makuha na natin ang 1 million sa B, lilipat tayo sa susunod naman na alphabet. RID-C, that means coordinator sa buong Pilipinas. Pag makuha, ang susunod naman natin, RID-D, A, B, C, D, E. So, nasa D at E at F na tayo ngayon. Dito lang po sa hanayan sa NCR. Ibig sabihin, itong numero sa ID ay ginagawa nating basihan para mabilang natin ang ating mga miyembro sa buong Pilipinas. Nagiging natin siyang tools, kagamitan.
Ang mga ID na ito nga ating ginawang tools para mabilang natin yung ating target nga miyembro at ma-achieve natin ang ating goal, ito ay hindi gawa sa dahon ng saging. Maliwanag ha? Gawa ito ng 120 kapal GSM na papel. Ang papel na ito, mabibili natin ang 10 piraso ng 37 pesos. Kung pumunta naman tayo sa mall, hindi rin natin nilalakad. Gumagamit din tayo ng sasakyan, sumasakay din tayo at namasahe. Ang malaking ID, gumagawa ng 4 na peraso kung para sa mga coordinator, ang isang papel, isang sheet. Sa membership naman, gumagawa ng 8 peraso. Hindi rin natin isinulat ito sa hangin. May ginagamit nga ink na binibili din. May opisina tayo. Hindi tayo gumagawa ng ID sa ilalim ng punong kahoy. Mayroon tayong sinasahuran na kumakain at hindi robot. May kuryente at tubig. Kaya ang ID natin, mayroon nagkaroon tayo ng membership fee na 100 pesos. Isang bisis, kasi isang bisis lang naman kukuha ng ID ang isang tao. Hindi tayo nagninegosyo para renewable taon-taon. One time lang ito sa buong buhay mo. Isang bisis ka lang kukuha ng numero na nasa ID. Pag nawala yung ID mo, huwag kang kumuha uli at huwag kang magbayad uli ng 100 pesos. One time lang po ito. Ibig sabihin ng ating ID, hindi renewable. At ang ating ID, nagkaroon siya ng quality. Aprobado ito at kinikilala sa mga money remittances tulad ng Palawan, Cebuana, magamit ng pangalawang dokumento sa ating mga miyembro. Actually, mahabang usapin. Alam ninyo ang ating mga ID kung bakit nagkaroon ng quality? Ito ay kompleto. May opisina, may tinatawagan silang numero sa opisina, may SIC, may BIR, at mahalaga sa lahat, may perma ng isang abogado na naka-back up sa association na ito. Kaya ang ating ID nagmimilagro. Nagamit sa mga sumasakay sa barko, nagamit sa mga bus. Alam ba ninyo, napakaraming mga tao diyan sa kabundukan. Wala silang, pinanganak sila na walang rehistro, wala silang tawag dito birth certificate. Hindi magkakakuha ng valid IDs. At pangalawa, yung valid IDs, mahal, katulad ng tawag dito, postal ID. Sa sidula pa lang, may bayad na. Mahal ang proseso ng isang valid ID. Ang ating ID, kinikilala nga valid, nagagamit sa mga buses, nagagamit sa aeroplano. Nasubukan na po ito. Mag-research kayo sa Facebook. Sundan niyo yung Facebook ni Ate Dina. Makikita niyo yung mga subok na. Okay. Naging malaking tulong siya sa mga miyembro natin na nakatira sa kabundukan na walang mga valid IDs. Hindi makalarga ng Manila, hindi makalarga ng makasakay ng barko ng lansa kasi walang mga ID. Napakalaking tulong yung ID ng PDDY. Hindi natin to pinupurso. Actually, nagmimilagro ang ating ID. Alam ninyo, ang ating ID, nagagamit talaga. Kasi, meron akong isang example sa inyo, out of the blue, tumatawag sa opisina. Nanganganak siya. Hindi maproseso yung kanyang papel. Kasi wala siyang
ID nga valid, national ID lang po ang hawak niya at saka barangay ID, hindi po ino-honored. Kasi binibigyan siya ng pera ng galing sa kanyang kamag-anak, nihulog sa Palawan, hindi po kinikilala yung national ID. Bakit nga ba hindi kinikilala? Ay mayroon isang barangay ID, kulang pa rin din daw. May nakapagsabi, kumuha ka ng PDDY ID. Kumuha ng PDDY ID sa ating isang coordinator, sinamahan, approve. Ibig ko sabihin, nakakatulong. So, sa ganitong kalakaran, malaking tulong ang PDDY ID sa lahat ng mga nahihirapan kumuha ng valid IDs kasi kinikilala po siya. Mga walang NSO dyan, mga pinanganak mo walang mga tatay. Okay, no? Ang hatid ko lang sa inyong mensahe, ang ating PDDY ID ay mahalaga. Maraming natutulungan. Marami tayong mga miyembro na natutulungan. Okay, hindi natin pinupurso, hindi man kasama sa mga valid ID na listahan sa buong Pilipinas, ngunit kinoconsider siya dahil kompleto ang ating ID. Yun lang po ang masasabi ko. Eto ngayon, pasok ang criticize ng marami diyan. Dahil sa 100 pesos na membership fee, dito tayo tinitira na scammer. Marami akong mga nakakausap dito. Actually, mayor talaga, taga Davao. Ang sabi niya, ma'am, ang ganda ng plano ninyo, tumutulong pala kayo sa mga mahihirap. Dapat yung ID ninyo, pwede ba libre? Alam ninyo, ang sabi ko sa kanya kay mayor, kung meron kang mall nga libre, nga doon kami mamimili, maari ko ring ilibre ang ID namin sa aming mga miyembro. Tanong mayor, meron ka bang mall nga libre? Hindi siya makasagot sa akin. Binababaan niya ako ng telepono. Pangalawa, bakit kailangan natin magkaroon ng membership fee? Ang ating association na rehistro tayo, walang negosyo, no income, no business, no profit, walang kita. Paano aandar ang ating association kung wala tayong membership fee? Kung ang ating mga miyembro willing man din nga magbigay ng 100 pesos, no question added, legal ang membership fee sa batas. At kahit kailan, wala tayong nilabag sa batas. Kung sabihin ng mga local government units nga tayo ay nagkasala sa ating pagiging membership fee na 100 pesos, then hulihin ninyo kami. Maaari nyo kaming paimbestigahan kung meron kaming kasalanan sa batas. Pero ang tanong ko, saan sa batas sa ating constitution mababasa na bawal ang membership fee? Kung meron man, hihinto kami ngayon din. At pahintuin na rin ng ating pamahalaan ang lahat ng mga NGO, local government units, non-government organization, mga organisasyon, mga samahan dyan nga nagpapa-ID at nagkaroon ng membership fee. Lahat sila hulihin na kasamang PDDY. Siguro titigil kami. Pero hanggat wala tayong nilabag sa batas, ang membership fee ay legal po sa batas. One time lang naman ito. Hindi rin matatawag na scammer tayo. Ang mga scammer kasi ganito yon. Ang mga scammer, ganito yan. Pangakuan ka. Ang ganda ng pangako nila. Napaganda ng pangako nila. Pagkatapos, kukuhan ka ng pera, pangakuan ka ng ID, hindi ka na babalikan. Kaya ngayon, nalungkot ka kasi na-scam ka. Yun ang scam. Ang PDDY, hindi po scam. Kasi pagbigay mo ng 100 pesos ngayon, kaliwaan ka agad. Makukuha mo yung ID mo. Scam? Kayo na po ang sumagot. Ibahin ninyo ang PDDY. Kung talagang kine-question ito ng mga kapitan, isa lang po yung masasabi ko. Bakit ang mga kapitan, mga barangay kapitan dyan, mayroon silang bayad ng kanilang mga barangay ID? May bayad ang sidula, may bayad ang mga permit. Tanungin ko kayo, mga local government units, ba't may bayad ang proseso ng mga permit dyan? Lahat ba may bayad? Serbisyo publiko kung tutuusin. Pera ng taong bayan, ginagamit
Tapos, alam ninyo, huwag na tayo mag-usap ng mahaba dito. Kayo lang ba ang legal? Kami hindi. Ko-questionin ko rin kayo. Kaya dito sa membership fee, wala siguro tayong dapat pag-usapan kasi legal sa batas at wala kaming nilabag sa batas. Ang aming mga asosasyon hindi aandar kung wala kaming pondo. Dito may nagsasabi, teka muna, kung milyon ang pondo, milyon ang membro ng PDDY, milyon na rin ang kung milyon ang membro ng PDDY, milyon na rin daw ang pera na pumapasok sa PDDY. Alam ninyo, yan ay balanse ng taong tanga. Makitid ang pangunawa. Kung walang operation, talaga, milyon ang pumapasok sa PDDY. Pero dahil may operation, hindi po naiipon ang pera ng tao, ng membership fee. Kasi ang 100 pesos, hinati natin niyan. 50 pesos sa mga coordinators para meron silang pang-inom ng tubig. Walang mga sahod yung mga yan. Hindi yan naaandar kung wala silang mga pag-inom ng tubig, pangsakay ng tricycle. Kaya por pabor sa kanila, 50 pesos ibinigay sa kanila ang 50 pesos, balik sa opisina, and then ginawa nating ID, sahod sa operasyon sa opisina, may kuryenteng binabayaran buwan-buwan, may pasahod, may kumakain ng mga staff, okay. Kung walang opisina, malamang tama kayo. Kung mayroong opisina, tanga yung mga pag-iisip ninyo. Nakasakit ba ako sa aking salita? Katotohanan lang po. Kaya ang palatandaan na hindi tayo scammer, unang-una, legal sa batas. Kaliwaan ng mga ID, hindi tayo nangunguha ng pera. Kung merong coordinator dyan, nangunguha ng pera na walang ID, itawag sa opisina, tanggalin natin. At pangalawa, ang ating ID, naka-board resolution ito. Kailangan ang ID, kailangan 100 pesos lang ito. Yung mga coordinator kung nag-overpricing dyan, tanggalin natin. Naka-board resolution tayo. Hindi po, mga ari. Ang iba dyan, naririnig ko, hindi daw sila sasali sa PDDY kasi may bayad. Kung wala namang, wala pong, alam ninyo, meron dyan, marami nag-ikot-ikot libre daw sila. Teka muna, tanungin natin, libre ba ito ng lista? Libre ba ng ID? Ay, alamin ninyong mabuti. Kung libre ng ID, ay teka muna mag-imbestiga tayo. Nagkakayahan ba silang manglibre? Kung sakaling may kakayahan mang libre, anong source ng kanilang pinagkukuhanan? Ano ang kanilang negosyo? Salin po. Lifestyle check. Kung may kakayahan bang manglibre? Kasi sa amin, hindi libre ang PDDY ID. Mag-contribute ka ng 100 pesos, lifetime, hindi renewable, at ito sa likod ng ID, nakasalalay ang kinabukasan ninyo. Kaya kung may mag-question dyan, kung may bayad ng ID, ay balanse ng taong tanga yan. Kung ID sigurong galing sa dahon ng saging, pwedeng maging libre. Okay na? So sa ating PDDY ID, walang libre, wala pong libre. Kung sakali man, ang iba dyan, libre lista. Libre, pwede man libre lista, pero hindi pwede libre ID. Iba yung programa nila, iba yung programa ng PDDY. At dito magtapos tayo kasi limitado ang ating oras, 2 minuto na lang. So, uulitin ko, ang ating ID, legal sa batas, legal ang ating operation, at tayo ay walang nilabag sa batas, kaya siguro wala tayong karapatang questionin kung sino man dyan ang mag-question sa atin. Lahat, bigyan ko ka na example, isang NGO ngayon na nakipag-tie up sa PDDY, itong police hotline. 25 years na ito sa buong Pilipinas, at ang kanilang founder, chairman nito, nagipag-tie up, gumagawa siya ng endorsement letter sa lahat ng mga membro ng 9 million sa buong Pilipinas. Ginawa nating Joterio ngayon. Unti-unti lang po ang proseso. Maraming salamat po sa mga NGO na gumagawa. Ito ay
Sa mga NGO naman, no, karapatan natin ito bilang mamamayan sa bansang ito at sa pakiusap ko lang din sa mga miyembro, unawain ang inyong karapatan, unawain ang karapatan ng ating mga local government units. Maraming salamat po. Bukas, pag-usapan natin kung bakit ang deuterium makapagligtas sa kahirapan ng mga Pilipino. Napakahalagang topic ito. Kailangan malaman ng paunti-unti ng sambayanan gaano ba kahalaga at sa anong paraan tayo iaahon ng deuterium ang buong bansa at buong Pilipinas na rin. Hanggang dito na lang. Maraming salamat, Sir JB. Kumusta yung ating San Franz branch 91.5 FM? Usap tayo pagtapos ng programa. Maraming salamat po.